Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 22, 2025, Wednesday. Mas tumaas na ang chance maging bagyo ng low pressure system na binabantayan natin sa may hilaga. Alamin natin kung may pagbabago ba sa magiging direksyon nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang dalawang weather system na binabantayan din natin at kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa ay ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at ang easterlies na patuloy na umaabot sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa pag-asa, ngayong umaga ay namataan ang low pressure area sa layong 370 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kasabay nito patuloy din ang monitoring sa bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Severe Tropical Storm Fengshen, dating Ramil, na nasa layong 970 kilometers sa kanluran ng Hilagang Luzon. May maximum sustained winds ito na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na hanggang 115 kilometers per hour, habang kumikilos patimog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa magiging lagay ng panahon ay magiging maulap ang kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Mindanao, Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor dahil sa epekto ng ITCZ. Posibleng magkaroon ng flash flood at landslide sa mga lugar na madalas bahain, lalo na sa mga mababang lugar at gilid ng bundok. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon naman ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan at thunderstorm dulot ng easterlies. Sa Batanes, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang ulan dahil sa northeasterly wind flow. Habang sa Metro Manila at talalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga localized thunderstorm na karaniwang nangyayari sa hapon o gabi. Sa lagay ng dagat, asahan ng malalakas na hampas ng alon sa extreme northern Luzon kung saan inaasahan ang hangin mula sa hilagang silangan na malakas at may taas ng alon na aabot sa 2.8 hanggang 4 meters. Kaya mapanganib ang paglalayag lalo na sa maliliit na bangka. Sa northern Luzon naman ay inaasahan ng katamtaman hanggang malakas na hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na magdudulot ng katamtaman hanggang maalon na karagatan na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa ay katamtaman hanggang mahina ang hangin mula hilagang silangan hanggang timog na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ayon sa pinakahuling update ng mga international weather model, ang low pressure system na nakikita ngayon malapit sa Taiwan ay may mataas na posibilidad na maging bagyo sa loob ng susunod na 24 hours. Kapag ito ay naging ganap na bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Salome. Hindi tulad ng karaniwang bagyo na nanggagaling sa silangan at kumikilos pahilaga, ang sistemang ito ay posibleng kumilos patimog kanluran dahil sa impluwensya ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, si Fengshen. Bukod dito, ang hanging amihan ay may parehong direksyon kaya ito rin ang magiging gabay ng galaw ng nasabing low pressure system. Dahil sa galaw ng sistema, inaasahang maaapektuhan nito ang Batanes at mga kalapit na lugar sa extreme northern Luzon. Hindi ito inaasahang magiging isang napakalakas na bagyo, ngunit sapat ito upang magdala ng ulan at bugso ng hangin sa mga probinsya sa hilaga. Posibleng hindi ito direktang tatama sa kalupaan at dadaan lamang bahagya sa bahagi ng Ilocos Norte bago kumilos pa kanluran. Gayunpaman, may posibilidad pa ring magbago ang galaw nito kaya kailangan manatiling nakatutok sa mga susunod na update. Sa ngayon, nananatiling maaliwalas ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ang epekto ng hanging amihan ay mas mararamdaman sa mga susunod na araw lalo na sa northern Luzon kung saan ito magdadala ng malamig na simoy ng hangin lalo na pagsapit ng gabi at madaling araw habang papalapit ang November. Inaasahan na lalakas pa ang hanging amihan at posibleng umabot sa mas malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Outlook, wala pang nakikitang bagong namumuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga darating na araw, partikular sa pagitan ng October 31 at November 1. Kaya sa mga nagbabalak bumiyahe at bumisita sa sementeryo para sa undas, inaasahang magiging generally fair weather o maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa hilagang bahagi ng Luzon ay patuloy na mararamdaman ang hanging amihan, samantalang sa ibang rehiyon ay maaaring magkaroon ng localized thunderstorm sa hapon o gabi.
Although merong posibleng mabuong low pressure dito sa may silangan, pero hindi ito nakikitang makakaapekto sa October 31 or November 1. Pwedeng sa November 2 at 3 pa lumapit ang sistema na yan. Pero marami pang pwedeng magbago dyan at hindi ibig sabihin nito pwede na tayong maging kampante. Kailangan lagi pa rin tayong ready. Kung alam natin na ang lugar na pupuntahan natin ay bahaing lugar, then mas mabuting tayo ay prepared sa biglaang pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Kung wala namang mga weather advisories ang pag-asa at inaasahang ulan dahil sa low pressure. Pero posible pa din ang biglaang pag-ulan dala ng localized thunderstorm. At sa panahon ngayon, may mga alerts and notification naman na lumalabas 2 hours before kung meron bang expected na heavy rainfall sa inyong lugar. Minsan, binabaliwala natin ang mga simpleng ulan lang sa hapon kasi normal naman na nangyayari. Hindi natin inaasahan na magiging sobrang lakas pala na magdudulot ng pagbaha. Kaya yung iba sa atin nagiging kampante at nabibigla na lang kapag nasa masamang sitwasyon na. Yung iba, nalubog na yung sasakyan na pinaghirapang bilihin dahil hindi in-expect na magiging worst pala ang simpleng pag-ulan lang sa hapon. Kaya napakahalaga na tayo ay alerto at laging informed sa lagay ng panahon na siyang magiging gabay natin sa ating mga desisyon at makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Ang lagay ng panahon ay magagawa nating i-forecast. Nasa sa atin na lang kung tayo ay susunod. Kaya mas mahirap pa din kapag lindol lang dumating kasi ito talaga unpredictable. Pwedeng mangyari kahit anong oras at sa ngayon, tuloy-tuloy pa din ang mga aftershock sa Luzon, Visayas at Mindanao at ang tanging panlaban lang natin dito ay kahandaan. Kaya't kaliwat kanan ang mga earthquake drills sa mga paaralan, barangay at komunidad. Ito ay para masanay ang mga tao sa tamang reaksyon sa panahon ng lindol. Paalala ng mga eksperto ang kahalagahan ng drop, cover and hold upang maiwasan ang aksidente at pinsala kapag may malakas na pagyanig. Bukod dito, ipinapaalala rin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng evacuation plan at pagsunod sa mga tagubilin ng lokal na pamahalaan kung sakaling kailangang lumikas. Muli, bagamat hindi malawak ang epekto ng mga kasalukuyang weather system sa malaking bahagi ng bansa, pinapayuhan pa rin ang publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso ng pag-asa, lalo na sa mga rehiyon sa hilagang bahagi ng bansa. Kung ikaw ay nasa baybayin ng Batanes o Ilocos Norte, asahan ang mga bugso ng hangin at alon na maaaring maging delikado para sa paglalayag. Sa Mindanao, maging handa sa mga posibleng flash flood at landslide dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Uulitin natin ang mga mahahalagang detalye. May low pressure area na nasa 370 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. May severe tropical storm, Fengshen, sa layong 970 kilometers kanluran ng hilagang Luzon na may lakas na hanging 95 kilometers per hour at bugso ng hanging 115 kilometers per hour. Posibleng maging bagyo ang sistemang malapit sa Taiwan at tatawaging salumi kung papasok ito sa PAR. Ang Batanes at mga karatig nitong lugar ang unang maaapektuhan ng mga pag-ulan at bugso ng hangin. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng fair weather na may mga localized thunderstorm sa ilang lugar. Patuloy na tumutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon, maging handa sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon.